chapter 11, verse 11, chapter 2, verse 11 ng Matthew. When they were come in to the house. So, house pala yun, They saw the young child with Mary's mother and fell down and worship him. So, house pala yun. Hindi pala yung traditional na sabsaba na open air, na nandun yung mga hayop, di ba? Amen? So, yun ay traditional talaga. Hindi biblical ang ginawa ng mga tao, di ba? Instead na ginawa nila yung parang open air na tinawag nila yun ay sabsaban sa Tagalog, di ba? At nandun yung mga hayop, nandun yung bagong panganak ni Jesus. Giginawin yun. Tama? So dahil hindi nga talaga yung panahong ito ipinanganak, isinilang ang Messiah. So yung salita dito, they saw the young child with Mary's mother and fell down and worship him. So sinamba yung bata, tandaan po natin, sinamba siya dito not as God, or not as a redeemer. Hindi pa siya redeemer dito kasi bata nga Paano sasambahin yung bata na wala pa naman nagagawa, di ba? Hindi pa naman nangyari yung kaganapan sa krus ng Kalbaryo. Bakit siya sinamba? Yan ang magiging tanong dito, di ba? Tandaan natin, traditional na sa mga kaharian, mga anak, mga kapatid, ang bawat hari ay sinasamba bilang hari. Intindihan natin? Kaya nga sabi ni Herod, sige, hanapin ninyo yung bata at sabihin niyo ako para makasamba rin ako sa kanya. Amen? Kasi may propesya na patungkol sa batang ito na ipinanganak na magiging hari ng mga hari. Tama? So kaya yung mga naghahanap sa kanya doon, hindi nila hinahanap yung Diyos. Shall we say amen? Asan ba yung Diyos dito para masamba namin? Wala, hindi pwedeng ganon. Ang hinahanap po nila ay hari para siya'y sambahin. Kaya nung nasumpungan siya, they fell down and worship him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. So yon, di ba? May mga ibig sabihin yung mga regalo na yon, Na itong batang ito magdadanas ng kamatayan. Yan ang sumusimbolo doon sa myrrh, Amen? Pang-imbalsa mo, Brother Johnson, di ba? Yung myrrh. Yung frankincense naman, darating ang panahon, yung bata na yan ay aakyat sa kataasan at pupurihin yung bata na yan. Tama. Not as God, but as a redeemer. Dapat ito yung dapat unawaan ng mga tao. Iba-iba ang pagsamba, di ba? Iba-ibang uri ang pagsamba. Hindi ko sumamba ka, sinamba mo na siya bilang Diyos. Tama po. Minsan nga, may mga tao na pinupuri natin. Pagsamba yun Kaya lang, parang parangal, di ba? Hindi para sambahin siya. Parangalan siya bilang Diyos. Tama po. So, dapat maging aware tayo dito. They worship, yung tatlong magi na yon, they fell down and worship him. Dahil alam nila ito yung hari. Maghahari. Ayon sa propesya. May knowledge itong tatlong magi na to Tatlong mago. May knowledge sila, meron silang gift na sabihin nating prophecy. Dahil alam nila nakita nila ng star sabi nila, yung star na yan, ibig sabihin ipapanganak yung batang magiging hari. Di ba?
So, yun po. Yun ang ano sa kanya. Yun ang dahilan na kung bakit po siya sinamba. Alam nila ang propesiya. Kaya dito, no? Sa verse 2, no? Saying, where is he that is born king? Ayan, pinanganak na hari. Tama. Sa mga tao, wala na yata. King of the Jews. Ayun, hari pala ng mga Hudyo. Di ba? Si Kristo yun. Di ba? King of kings. Lord of lords. For we have seen his star in the east and are come to worship him. Ayan. Sasambahin siya bilang hari. Yung bata na yan. Kaya yan, sinamba siya. At nagbigay ng mga regalo. Gold, frankincense, and myrrh. So alam nila, may pahayag sila. Doon sa regalo pa lang may pahayag sila, di ba? Alam nila, itong bata na to, hindi pa naman siya hari, no? Kaya nga, nandun sa sabsabang, paano mga paghahariin ng maliit na bata, di ba? Wala pa. Ibig sabihin, may proseso ang pagiging hari niya. Pero yung pagpapauna nila na pagsamba sa bata na yan bilang magiging hari, kapalit ni Herod. Kaya si Herod ay inggit do sa bata na yan at pinapatay yung mga bata pa, 2 taong pababa, no? Yan. Frankincense, yan po yung panalangin ng tao na mabangong yung panalangin na tila frankincense sa presensya ng hari ng ating Panginoon, ng high priest. Tama? Ha? At yung gold naman ay, ang ibig sabihin niya, yung gintong pananampalataya natin. So may dahilan no? May revelasyon, may unawa, yung tatlong magi. Tama po? Ha? Ay, tag-ginaw pala ngayon, Brother Jones. Taglamig pala ngayon. Kaya tignan nga yung mga sa Middle East, may mga lugar doon na talagang na sila jacket so yun, mga anak. So hindi December 25 isinilang ang Panginoon, ano? Kaya hindi ako medyo muna ako ngayon. Kumbaga ang tawag dito, inactive muna tayo dyan. Kung kami pagtitipon ng simbang gabi dahil sa selebra ng Kapaskuhan, labas muna ako dyan. Dahil yun na nga, pagano nga yan, no? Ang December 25 ay inauguration ni Brother Johnson, ni Charlie Main. Kinoronahan siya ng Papa. December 25. Masyado memorable December 25 sa pagan Tama yon. Memorable yan. At wala naman nilagay na date ang Biblia patungkol sa pagkasilang. Nabagaman totoo na isinilang siya, no? Pero hindi umaakma sa panahong ito. Dahil wala nga date na nilagay, di ba? Ang Biblia, walang date. Bakit sasabihin natin December 25? Di nagdagdag na tayo niyan. Tama. So magkakasala tayo sa Panginoon. Sige po, at alalangin tayo. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli salamat sa araw na ito. Amang banal na naniniwala ako ito'y pagkasimo sa bawat isa, sa bawat mensahe na inilalatag sa aming kalagitnaan. Ito'y tunay na pagkasimo, Panginoon, upang
aming mapag-usap-usapan ng iyong mga salita mong banal. At sa aming pagpapatuloy, hiningi po namin na patuloy mo kaming patnubayan na turuan sa mga oras nito sa pangalan ni Yahushua HaMashiach, ang banal ni Israel. Salamat po. Amen. I will say amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So, yan. So, nagiging joke yan eh. Yung Pasko na yan, no? Nung ako'y nagtatrabaho pa. But, di ba, hindi ka na naniniwala sa Pasko? Sabi ko, hindi naman totoo yan eh. Eh, di wala kang Christmas bonus. Hindi, iba yung bonus eh, di ba? Bigay yan. Kusang bigay ng kumpanya, di ba? At yung sabi na, wala kang 13-month pay. Hindi nga, decree yan eh. Decree ni Marcos yan. Di ba? Shall we say amen? Nagbibigay sila ng 13-month pay, hindi dahil Pasko, kundi decree yun ni Marcos. Talagang bigay yun. Tama ba? Kilala mo, hindi sila kakilala kay Marcos. Amen. Praise the Lord. Sige po. At yung pagiging pari ni Kristo, no? Mananatili yun, mga anak. Revelation chapter 1 verse 6, and hath made us kings. Ginawa nga tayong hari, di ba? Kagaya ni Kristo, di ba? And priests, plural. Pati tayo gagawin pare eh. Unto God and His Father, to Him be glory and dominion forever and ever. Kasi hindi naman mawawala ang natural eh. Yung glory of the natural, hindi mawawala yon. May mga isisilang hanggang eternidad, ano? Kaya yung pagiging pare, gaganapin pa rin ni Kristo at gaganapin pa rin natin yon. Amen? Bilang kings, si Kristo, King of Kings, tayo bilang kings. Bilang priest din tayo. Ang priest, ibig sabihin, tagapamagitan. No? Sila yung naghahatid ng mga tao papunta sa paanan ng Panginoon. Sila yung naghahatid, sila yung nagtuturo. Sila yung nangangalaga. Naintindihan po natin? So, ang Biblia po ay magiging malinaw sa atin, kapag ang attitude natin ay lagi tayong bukas sa bawat kasulatan. Kasi kadalasan pagka may na-record na sa ating mga pag-iisip, parang ang hirap burahin, di ba? Parang ang hirap tanggapin. Pero pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay, kailangan nasusulat lahat. Lahat ng paniniwalaan natin ay nasusulat. Shall we say amen? Sige po. Revelation chapter 12. Itutuloy ko lang yung mensahe ko nung nakaraan. Dito po tayo. Revelation chapter 12. Para maunawaan po natin. Napakahalaga po nito. Mga bata, nasaan na kayo? Hindi po biro ang mensahe dito. Pinapahalagahan dapat, Dahil tandaan natin, pag lack of revelated oil, hindi makakasama sa rapture. Kaya nagiging attitude ko, ulit-ulitin ko yung mensahe. Yun ang naging burden para sa akin. Kasi, yan ang rason kung bakit dito tayo tumututok sa aklat ng pahayag. Palad ang bumabasa at dumidinig at nagbabantay sapagkat ang panahon ay malapit na. Hindi ko naupo si Trump, dahil nakahikayat ni Trump, na manumbalik sa Kristyanismo, di ba? Pero tandaan natin, mayroong false Christianity. Tama. Sino ba yung head ng Abrahamic Accord? Di ba? Nag-usap lang naman dyan si Trump at saka ang Papa, di ba? At yung Muslims, silang tatlo, tama? Kaya makikita mo,
may mga advertisement, may mga lumilitaw sa Facebook na libo-libo ng mga Muslims na numbalik, di ba? Sabi sa amen? Napaka-imposible yun, pero dahil nga nagagamit yung Abrahamic, tama? Accord, tama? Maging sa US, ang dami mga nanumbalik, mga kapatid. Lalo na naupo si Trump. Pero deceiving yan. Kaya nga, false prophet ang tawag sa kanya. Tama po? Revelation chapter 12, and there appeared a great wonder in heaven. So may ipinakita ang Panginoon kay Juan doon sa kalangitan, nakita po niya a woman, isang babae ito, clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Sabi nila si Mary daw yan, gumawa sila ng drawing na ganyan ni Mary. At a woman clothed with the sun and a moon, the moon under her feet, and upon her head the crown of 12 stars. So ito po sa Biblia, sa Book of Revelation, titignan po natin yung bawat bersikulo kung ito ba'y tinatawag na literal, spiritual, o figure of speech. Di ba? May mga ganong kaparaanan ng Biblia. Kaya nga, revelation ito. Ibig sabihin, hindi ito maaaring maunawaan ng sino man maliban na may pahayag ng banal na espiritu sa kanya. Shall we say amen? Maliban na may pahayag ang Panginoon Diyos sa kanya. Mahirap talaga intindihin ang Book of Revelation. Kaya marami mga pastor, ayaw po nilang buklatin ito. Ayaw nilang i-share ito. Natatakot sila Pwede nilang i-share yung mga bahagi lang, di ba? Pero yung sabihin mo yung kabuuan yan, ayaw nila. Pero ang masasabi ko lang sa kanila, pagka iniwasan nila ang Book of Revelation, hindi sila mapalad. Tama ba yun? Dahil mapalad ang bumabasa, dumidinig, at nagbabantay ng aklat ng hulang ito sapagkat ang panahon ay malapit na. Ano yan? Yung panahon na hinihintay natin. Ano ba yung panahon na hinihintay natin? Di yung panahon ng pagparito ng Panginoon. Tama? Malapit na. Kaya nga, ito'y sa paraang misteryo o mga lihim, mga kapatid, ay nangungusap ang Panginoon para subukan ng tao. Kung siya ba'y totoo may pagnanasa sa mga bagay ng Diyos. Tama? Kasi may mga tao na pag nagbasa, hindi niya maintindihan, ayoko nun yan. Hindi ko maintindihan niya, sa inyo na yan. Di ba? Anong palagay mo sa Panginoon? Sabay magbibigay ng sulat. At pagkatapos, ibibigay sa'yo. Pag binasa mo, hindi mo maintindihan. Ganun ba yon? Hindi ganun yon. Kaya ka nga sinusulatan dahil para sa'yo yung aklat na yan. Tama? At siyempre ikaw na nakatanggap ng sulat sa atin to Tama? Sulat ito sa bride, itong Book of Revelation. Ngayon, pag dumating sa iyo ang mga bagay na ito kasama ng interpretasyon, pahalagahan mo yan. Dahil kabilang ka sa pangako. Tama? Many are called but only few are chosen. Saan yan? Sa kasalan. Tama? Dahil yung mga inimbitahan, tumanggi. So, may mga ganong bagay. Yun ang nakakalungkot di ba? Kung sino pa yung naglalaking simbahan, kung sino pa yung mga tinawag, ang problema, ang tanong kasi, asan ba yung pinili? Sino ba yung pinili? Di ba? Sabi si amen? Kaya papahalagahan natin itong Book of Revelation, mga anak. Hindi po ito yung kapag binasa mo, pinakinggan mo, tutulog-tulog ka na ganun. Pagka ganun ang attitude mo, hindi ka mapalad. Kailangan alerto ka dito. Tama?
Kasi love letter nga ito ng Panginoon eh. Kapag ka namulat ka dito, yan ang magiging mapa mo papunta sa pangako. Dahil kung sa pakikinig pa lang, wala ka ng gana. Tinatamad ka na. May ibig sabihin yan. Yan ay hindi pagpahalaga. O kaya laging late, laging absent. Diba? Kaya ako, nagiging ugali ko na yung magpaulit-ulit, mga anak, mga kapatid. Pasensya na kayo, pero kailangan kong itatak sa kaisipan ninyo ito. Ano? Tatak sa noo po ito. Amen? Seal of God in their foreheads. Tama? And there appeared a great wonder in heaven, and a woman clothed with the sun. Yung woman po dito is not a literal woman, kundi ito po ay ang bayang Israel. Malinaw? And the moon under her feet, you see? Talagang hindi literal, di ba? Saka nakakita ng babae, sa paa niya, may buwan, di ba? Walang ganon, di ba? Pero figure of speech nga ito, na si Israel, clothed with the sun. Pag sinabing clothed with the sun, that is the shining gospel of the Messiah. Tama? Amen? Clothed with the sun, dahil ibinihis yan ng mga Hudyo. Doon nga tayo tawag dito, naikapit sa kanila, tama? Sa kanilang pananampalataya, di ba? Naintindihan natin? Sa kanila nga tayo nagsipasok Tinanggap natin yung pananampalataya na yun. But ang problema, later on, tumanggi sila. Karamihan sa kanila, tumanggi. Kaya tayo yung nagpatuloy. Tama? Clothed with the sun, the shining gospel, and the moon under her feet. So yun, nasa paahan na niya, mga anak. Ang buwan po ay anino ng araw, ano? Kasi kumukuha lang siya doon ng liwanag, di ba? Tama? Ang buwan, kumukuha lang ng liwanag sa araw. So reflection siya ng araw. So ito pong moon under her feet ay tumutukoy po ito sa kautusan. Amen? Dahil hindi na siya under the law of Moses, but under the law of Jesus Christ or Yahshua. Di ba? Under the law of life. Tama? Amen? May kaibahan yun under the law of Moses. May kaibahan yun kasi doon, patay ka doon. Patayin ka doon. Pag hindi ka araw ng linggo, lalakad-lakad ka dyan, patayin ka dyan. So, under the law of the Spirit of Christ tayo ngayon. Tama, yun ang umiiral. Law of the Spirit of Christ. Tandaan natin, The moon under her feet, yung kautosan niyan, nandun na sa kanyang paanan. And upon her head, a crown of the 12 stars. Sino yung 12 stars? Yung 12 tribo ni Israel. Di ba? Revelation chapter 7 ba yan? Yung sinelyohan, Brother Johnson, tama ba ako? Yung 120,000, tama ba? 120, ilan ba yan? Tingnan na nga lang natin, ano? Lumilipad kasi yung kaisipan ko Yan. The number of them were sealed. There were 144,000, ano? Yan. Lahat sila 144,000.
144,000 of all the tribes of the children of Israel. Revelation chapter 7 verse 14. So yung 12 na to, ano? Yun po yung 12 star. Yung 12 na yun na angkan ni Israel. So balik tayo. Yung kalawalhatiang ito, mga kapatid na nakita ni Juan, no? Ay ito yung kalawalhatian ni Israel sa harapan. Dahil sa ngayon, wala pa yung kalawalhatiang ito. Tama? Shall we say amen? Bahagya. Bahagya nilang tinanggap, pero tinanggihan nila. Pero ito ay kalawalhatian sa panahon ng paghahari, ng hari ng mga hari. Tama? Ito ang portion na nakita ni Juan. Tama? Amen? Appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun. Ayun, nadadamitan na siya ng araw. And the moon under her feet. And upon her head, the crown, may corona na siya, of the 12 stars. So yun pong glory of the woman, Israel. And she, being with a child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. So saan yan? Kasi dito, yung kalawalhatian sa verse 1, di ba? Hindi mo naman pwedeng pagsabayin yan dito sa verse 2. Naintindihan natin. Kasi sa verse 2, at siya ay nagdadalang tao at siya ay sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Hindi mo pwedeng pagsabayin, di ba? Yung verse 1 at verse 2. Tama? So, saan mangyayari yun? Yung birth pain ni Israel. Dito. Birth pain. Dito nagsisimula na, di ba? Dami niyang kaaway dito di ba? Shall we say amen? Hanggang dito yan, mga anak. Kaya ng patay, 2/3. Shall we say amen? Ayan, paulit-ulit natin pinag-aaralan yan. Dito po yun. Sa Great Tribulation period, 2/3 ang patay, yung 1/3 itinago. She being with a child cried, travailing in birth, and fain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven. And behold, a great red dragon. Sino ito? Dito, pansinin po natin yung verse 3, no? Bumanggit siya ng a great red dragon. Ito po yung anointing. Tama? Yung anointing ng Satanas. Ni Satanas. Tama? Great red dragon. The dragon, the serpent, the devil, and the dragon. Si Satanas po yun. Ano? Amen? Behold, a great red dragon having 7 heads and 10 horns. Ngayon, dumuktong yung 7 heads and 10 horns. Ang ibig sabihin ito, mga anak, mga kapatid, ito ay walang iba kundi ang 10 nations sa Europe na anointed by the devil. Tama? So, geographically ito, location ito sa Europe. Pag sinabing a great red dragon, walang iba kung hindi ang European Union. Anointed by the dragon. Having 7 heads. So, ano ba nagre-representa ng Rome? Yung 7 mountains of Rome. Revelation chapter 17, verse 9 yata, or hindi ko na matandaan, ano? Yung 7 mountains of Rome, di ba? Yun ang laging representasyon ng Roman Empire. Yung 7 heads na yun. Having 7 heads and 10 horns, kaya yung mga bansa na yun ang nagkakaisa. And 7 crowns upon his head. So dahil nakita niyo ito ni Juan as a vision, yung 7 heads na yon, yung 7 crowns na yon, yun ay 7 kings na paparating. Shall we say amen? And his tail drew the 1/3 part of the stars
of heaven. So ano to? Ito na po yung pagbabaka ni Michael at ni Satan dito sa middle of the week. And he still drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. And the dragon, si Satan po ito, stood before the woman, ayan, si Israel. Tama? Which was ready to be delivered for to devour her child as soon as it was born. So woman, ang naging presentasyon kasi ni Israel is woman, di ba? Imagine ninyo, woman, Israel. Pero gustong patayin ng diablo yung ipapanganak niya. Tama? Shall we say amen? Figure of speech to. Bagaman, pag sinabi kasi natin Israel, yung Israel people, pero dito, binabanggit lang dito, her child. Tama? Pero yun ay nagre-representa yan sa mga Israelita. Tama? Naintindihan mo natin? Kasi yung woman nga, as a woman kung titignan mo, isang babae lang yan, tapos may anak. Tama ba? So, representasyon niya ni Israel. Tama ba? At yung kanyang mga anak, naisisilang niya. Saan? Dito. At dito. Sa last week. Dahil may makukonvert Tama? Sino yun? 144,000 na mga anak ni Israel. Ayun. Shall we say amen? Makukonvert sila dito. Isisilang sila, in other words. Tama po. Now, sa chapter 5, sa verse 5, and she brought forth a man child. Saan ngayon to? Di ba? Dito. Pupunta tayo dito. Naintindihan natin? Sabi siya, amen. Para maintindihan ninyo ito, mga anak. She brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron. Sino yan? Si Kristo na. Tama? Amen? At tandaan natin, ulitin ko, ang pag-rule niya with a rod of iron. Pwede kang patayin ni Kristo sa panahon na yan kapag ikaw ay sumalungat. Tama? Pero dahil under sa biyaya, mga kapatid ni Kristo, ang pinaka-batang papatayin ay 100 taon ng edad. Tama? Dito yon. Amen? She brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to His throne. Nandun ngayon siya. Tama? Shall we say amen? Nandun lang ngayon siya. Hanggang ngayon, siya po yung mediator natin at pare. And the woman, eto na naman yung woman. Sino yung woman? Israel. Hindi si Mary to, Sabi kasi nila si Mary. And the woman fled into the wilderness. Hindi ginawa ni Mary to, where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,203 days. 1,260 days. Pinakain sila at inilagaan doon. Sabi si amen? Sino yan? Yung 1/3 ni Israel. Tama? Sabi si amen? Ito. Ano ang naging kasunod nito? Kasi may instruction ng Panginoon, flee to the mountain.
Flee to the mountains, di ba? Kapag nakita nyo na tumatayo na yung Antikristo sa harapan ninyo, kayo mga Israelita, magsitakbo na kayo sa mga bundok. Tama? Yun ang kasunod nito eh. At ano nangyari? And there was war in heaven. Ito na. Michael and his angels fought against the dragon. Gito yun. Pupunta tayo dito. Sa langit, tagbakbakan. There was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. Sino yung dragon? Si Satanas. And the dragon fought and his angels. Sa verse 8, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. Ayun. Dito lamang ibinagsak si Satanas. Tama. At inoplimit na siya sa kalangitan, mga kapatid. Pero ngayon, nagpapanik-panaog siya. Tingnan niya, mamaya, mababasa natin, tagapagsumbong to eh. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Middle of the week. Shall we say amen? And I heard a loud voice saying in heaven, now is the salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ. For the accuser of brethren, ayan, tagapagsumbong pala to, si Satanas, is cast down, which accused them before our God day and night. Araw at gabi. Di ba? Paano siya mag-a-accuse kung nandun na siya sa lupa? Tama. At hindi na siya pinayagang pang umakyat. Tama? Amen? Ibig sabihin, pagdating dito, hindi na siya pinayagang pa. Tama? Tapos na. Amen? Wala ka nang isusumbong eh. Ang bride nandito na. Tama? Diyan ka lang. Ayun, dito. Kaya pagdating niya dito, pagbaba niya dito, nandun siya kay Israel. Ginugulo niya si Israel. At yung mga naiwan sa rapture. Intindihan natin? Tingnan niyo And they overcame him by the blood of the Lamb. Ayan. Ayan. Dito. Ibig sabihin, nandun na tayo. And by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Accuser siya eh. Sinusumbong tayo lagi. Ay, Kristo, Ama, tignan niyo yung ginagawa ng mga anak niyo. Mga Kristiyano ba yan? Sinusumbong kayo lagi nun. Accuser nga eh. Di ba? Sabi dito sa verse 12, therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them. So tayo yon. Tama? Who to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. So, ibig sabihin, who to the inhabitants of the earth, ibig sabihin lang nito, wala na tayo dito. Tama? Pero yung naiiwan pa, yung natitira pa, yun ang ibig sabihin nun, di ba? Amen? Yung naiwan sa rapture. Who the inhabitants of the earth and of the sea, yung mga seaman. For the devil is come down unto you. Binaba na yung diablo. Having great wrath. Pag-iinitan nga eh. Pag-iinitan yung mga naninirahan sa ibabaw ng lupa, lalo na yung mga foolish virgins. Sila yung uunahin eh, di ba? Tama ba? Uutusan nga ng dragon si Abaddon eh. 5 months tormention ng decree para sa mga hindi sasamba sa beast. 5 months tormentation. Yung hindi sasamba sa dragon.
5 months tormentation. Having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. And when the dragon saw that he was cast onto the earth, yung spirit, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Tama. He persecuted Israel. Tama. Israel, he persecuted Israel or the woman which brought forth the man-child. Tama. At yung mga isisilang din dito. Sino yung isisilang dito? Sino masaselyuhan? 144,000. Tama? Amen. He persecuted the woman which brought forth the man-child. Ayan, isinilang na ng babae yung kanyang mga anak. Paano isinilang yon? Spiritually. Tama? Shall we say amen? Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, ibubuhos ko sa mga huling araw ang aking banal na espiritu. Tama? Shall we say amen? Ibig sabihin, sila po'y pinanahanan ng Espiritu Santo. Born again sila. Yun ang pagkakasilang nila sa Espiritu. Tama? Ha? Pananahanan sila. 144,000 po yung matatatakan doon sa Israel, mga kapatid. So ano pa? And the woman, si Israel to, hindi si Mary, and to the woman were given 2 wings of great eagle. 2 wings of great eagle, walang iba kung hindi yung mensahe ng 2 propeta sa kanila. Tama? Ayun. Ang balita, ang mabuting balita ay may pakpak. Ayan. 2 wings of great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a times and half a time from the face of the serpent. So yung serpent, si dragon din yun. Tama? Itatago ngayon, tatakas yung 1/3 ni Israel. Tama? Habang bumaba ka, yung 2/3. Tama? And the serpent cast out his mouth, water as a flood, after the woman. Yung water of persecution, Amen? Kasi 5 months tormentation nga Tama? Water of persecution, o flood of persecution, after the woman, that she might cause her to be carried away of the flood, upang maipatangay siya sa agos. And the earth helped the woman. So, walang ibang tumulong di ba? Tumulong ba yung Amerika? Sabi nga nila yung ibang end-timer Amerika daw yung wilderness na pinagtakbuhan ng Israel Doon daw sila tatakas Di ba? Yan ba posible yun? Napakalabo di ba? Dahil ang Amerika, kung alam lang nila, ito po yung another beast. Tama? The image of the beast, the second beast. Tama? Amen? Amen. Image ng European nation ng Amerika. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth. Ayun. Sikaraya. Di ba? Tama? Sikaraya. And swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war
with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Sino yan? Which keep the commandments of God. Sino yan? Mga Hudyo. Tama? And have the testimony of Jesus Christ. Sino yan? Flawless virgins. Tama po? So yun, mga anak. Pero hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kaya nga, meron pang natirang 144,000 na sumisigaw doon at nangangaral. Tama? Amen? Sa Daniel chapter 12 verse 1, ito pang pagkakasabi. And at that time, saan yan? Dito. And at that time, shall Michael stand up, the great prince. Tinawag siya great prince. Hindi si Kristo ito, di ba? Pero si Michael, di ba? Ay, binanggit na nga yung pangalan eh. Which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble. Ayan. Ano yung time of trouble? Tribulation. Tribulation. Ang sentro ng tribulation, Israel. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Ngayon, may exemption yon. Maliligtas ka kapag ikaw ay nakatala sa aklat ng buhay. Tama po? Halimbawa, yung 2/3 na namatay, maliligtas ang iba doon kung nakasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Tama? Sabi sa amen. At yung mga nagtago doon, mga kapatid, tiyak yun na may buhay sila na walang hanggan. Kasi may pananampalataya sila eh. Tama? Diba? Naniwala sila sa sinabi ni Kristo eh. Magsitakbo kayo sa bundok, sa mga bundok. Hindi na sila nag-question doon. Diba? At nakita nila yung Antikristo, ito na yung sinasabi ng Panginoon, takas na tayo sa mga bundok. At hindi nila alam kung anong gagawin doon, pero bumukay lupa. Tama? Amen? Sekaraya. Yun ang tagong bersikulo doon, mga kapatid. Yung mga kaganapan dyan. Sekaraya chapter 14 verse 5, and ye shall flee to the valley of the mountains. For the valley of the mountains shall reach unto Asal, yea, ye shall flee, like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. The same nakaganapan. And the Lord my God shall come. Ayan. Dito. Bababa siya dito. And all the saints with thee. So yon. Praise the Lord. So, magkakaroon po ng Jacob's trouble sa panahon na yan. No? Jeremiah chapter 30 verse 7. At sapagkat ang araw na yaon ay dakila, at ano pat walang gaya ni yaon, siyang ang panahon ng kabagabagan ng Jacob. Ito yon. Amen? Sino si Jacob? Si Israel. Tama? Ngunit siya ay maliligtas doon. Verse 8. At mangyayari sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na aking aalisin ang kanyang pamatok sa iyo. At aking papatirin ang iyong mga tali, at hindi na siya maglilingkod pa sa mga taga-ibang lupa. So, mga pasanin ni Israel, haalisin na ng Panginoon. Tama? Ngayon lang, hirap na hirap siya. Hindi siya makapag-desisyon dahil sa United Nations. Di ba? Pinagkakaisahan siya talaga, mga anak. Kundi kanilang paglilingkuran ang
Panginoong kanilang Diyos at si David na kanilang hari na aking ibabangon sa kanila. Sino yung David na yan? Sino yung anak ni David? Hindi naman literally si David to eh. Tama. Yung dakila pa kay David. Sino yan? Si Kristo. Tama. Yung anak ni David. Tama. Di ba? Ayan. Anak ni David. Tinatawag siya ng babae, anak ni David, pagalingin mo ako. Shall we say amen? Hindi pa panahon yon, tama? Shall we say amen? Dumating siya bilang son of man, as a prophet, sa panahon niya. Kaya huwag kang masindak o Jacob, na aking lingkod, sabi ng Panginoon, huwag ka mang manglupaypay, o Israel, sapagkat narito, ililigtas kita mula sa malayo, at ang iyong mga binhi mula sa lupain ng kanilang pagkabihag, at ang Jacob ay babalik, at magiging tahimik at tiwasay, at walang tatakot sa kanya. Sabi sa amen. Sapagkat ako'y sumasayo, sabi ng Panginoon, upang iligtas kita sapagkat gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat na bansa na aking pinapangalatan sa iyo. Ngunit, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo, kundi sasawayin kita ng kahatulan at walang pagsalang, hindi kita iiwan na walang parusa. So, gano'n na nangyari kay Israel. Patuloy silang iminomolde. Patuloy silang ikinukorek ng Panginoon. Na kahit sila na isalba na, mga kapatid, sa panahong ito, patuloy pa rin. Paghaharian sila ng Panginoon with the rod of iron. Para itama. Para i-correct. Ano ba ibig sabihin ng rod of iron? Revelation chapter 19 verse 15. And out of his mouth goeth a sharp sword. Sharp sword. Isipin mo na pag sharp sword, tagilid ka dyan. Tama? That with it he should smite the nations. Imagine na lamang ninyo, mga anak. He will smite the nations. Kokontrolin niya ang buong mundo, mga kapatid. And he shall rule them with a rod of iron. Ito na. Talagang pipilitin kang sumunod sa kautusan niya. Kautusan ni Kristo. And he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty. At yuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano yan? Dito pa nga lamang sa pagbabalik niya eh. Dala na yung galit eh. Di ba? Tama? Dala na yung galit. Dito pa lang. At bilyon ang patay doon sa Megiddo. Yung Megiddo, ito po yung winepress of the fierceness and wrath of the Almighty. Binagsakan nga sila ng yelo eh. Tama? Revelation chapter 12 verse 5. So ito. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with the rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Ayun pala ang pamarmaraan ni Kristo, with the rod of iron. Psalms chapter 2 verse 9. Thou shalt break them with the rod of iron, thou shalt dust them in pieces like a potter's vessel. So yan, mga anak, mga kapatid. Alam ka kabagsik ang rod of iron. And he shall rule them with the rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father.
Revelation 2:27. Sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal. Ayun. Yan pala ang rod of iron. Ano? Panghampas, di ba? Grabe, doon pala sa pangalan hindi yung aamu-amuhin ka Oy, makonvert ka na, manumbalik ka na sa Panginoon. Hindi na yan. Ha? Gagamitan niya na ng panghampas yan. Susunod ka o hindi? Tama! Dahil lahat na pinahayag na sa'yo, pinakita na sa'yo lahat ng bagay, hindi ka pa rin naniniwala, hindi ka pa rin sumusunod. Tama ba? Kaya gagamitin na ng rod of iron, panghampas na ang ibibigay sa'yo. Panghampas na bakal, hindi basta panghampas, bakal. Gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalayok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking Ama. So yun, yung autoridad na yun with the rod of iron. Yung dito pa lang, galit, puot, ganti. At sa kanyang paghahari, mga kapatid. Dito nagpakumbaba siya. Kaya nga ang tawag sa kanya, di ba? Anong sabi ni John the Baptist? Behold the Lamb of God that take away the sins of the world. Tama? Dito maamong tupa, tama? Pero hindi siya patuloy na magiging maamo dahil pagka hindi ang tao sumunod, may galit. Tama? Ay akala kasi ng mga tao laging tinubos na kami. Wala na kaming problema sa buhay namin kahit ano nang gawin namin. Hindi ganoon, mga kapatid. Dahil may rod of iron, kailangan kang sumunod, kailangan kang tumupad, kailangan kang manata, kailangan kang magpatuloy sa kabutihan na ginagawa mo. Hindi ka magsasawa. Hindi ko mo sabihin natin na ligtas ka na, malawak ang kapahayagan mo, mga kapatid, kung ang matuwid nga bahagyang naligtas, gaano pa kaya ang kasasapitan ng masama? So may bahagyanan pala Tama? Ibig sabihin, bahagyang nakakilala, bahagyang nakaalam. Pero pwede ka mapahama kapag hindi ka nag-ingat sa sarili mo. Tama ba? Pagka hindi ka lumakad ng matuwid, pag hindi ka lumakad ng may kabutihan sa buhay na ito. Di ba? Ang sabi ng Bible, igalang mo ang iyong ama't ina nang sa gayon ay humaba pa ang buhay mo. Gusto niyo humaba ang buhay niyo? Igalang niyo ang ama ninyo, igalang niyo ang magulang ninyo. Rod of iron yan. Dahil kapag nagmatigas ang tao, may panghampas. So umiwas tayo sa panghampas. Sumunod tayo sa kautusan ni Kristo. Tama ba? Hindi ko mat God is love Hindi, God is love Mga kapatid, sinusukat tayo ng Panginoon Kapag tayo lumalabis na, may pamukpok. Tama? May panghampas. Kaya hindi tayo nagbabaliwala. May rod of iron. Thou shalt break them with rod of iron. Thou shalt dust them in pieces like a potter's vessel. Sa iyo, mga anak. Yun nakaraang mensahe natin. Patungkol yun sa shepherd, at yung friend of the bridegroom.
Ito po. Sabi pa dito, awake, O sword, against my shepherd. Ayan, dito yan, ha? And against the man that is my fellow. Moises and Elijah po yun. Mga anak, wala nang iba. Set the Lord of hosts, smite the shepherd. Ito na, yung pananakit ng sword na yon, ng kaaway. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. Takbuhan si Israel, and I will turn mine hand upon the little ones. So ito yung mga, yung little ones na ito, no? Tingnan natin sa tamang, sa isang version, ano? Hindi ko na i-prepare yun, ano? Zechariah chapter 13 verse 7. Pagko-comparison, ano, kasi may malabong ano, mga translation. Tandaan natin, ang mga binabanggit dito ay purong mga pinili, ano? Kasi yung sword ay yung sa kaaway yon, di ba? Sa ibang version ito, ano? Attack my shepherd with a sharp knife. Attack the man that is next to me, says the Lord Almighty. Kill the shepherd, and then the sheep will run away, si Israelian. Then I will attack the young sheep. Sabi niya dito, dinugtong niya yung attack, ano? Pero yung ibang version, hindi ko lang natandaan, ano? Hanapin ka. Yung little ones na tumutukoy po ito doon sa mga few men ni Israel. Ibig sabihin, kasama pa rin sila doon sa kaligtasan. Hindi ko na natandaan, ano? Sa dami ng version. Hindi ibig sabihin na kanyang parurusahan, kundi kanya pong kasamang iingatan, kasama ng dalawang sugo na yon. I will put back my hand on the little ones. So assignment, hindi ko makita eh. So yun po mga anak, ano? Yung shepherd, yung friend, yung shepherd, yung companion, at yung little ones. Yan po yung mga anak ni Israel yon. So, naintindihan natin? Dahil tandaan natin, hindi nga lahat ng Israel ay
Israelita nga. Tama, hindi lahat sila ay may pananampalataya. Hindi lahat sila ay mga pinili sa bayang ito. Tama? Ha? So yan, yung tatlong bagay na yan na iningatan ng Panginoon. At yung kanyang mga itinago sa panahon na yan. Dito. At dito po sila aahon. Yung few men na yon, few men left. Dito po sila aahon para salubungin ang Mesaya. At ang Mesaya ay hahatol. Buksan nga natin bilang huling talata na lang Matthew 25. So ito po yun. Chapter 31. When the Son of Man, si Kristo po yun, Shall we say amen? Kasi pag sinabi mong Son of Man, ito, yung kanyang ministry, di ba, as a prophet, Pero dito, kinikwento niya lang, yung when the Son of Man, ibig sabihin, ako yan. Tama? Hindi ibig sabihin, bababa siya as a Son of Man uli para mag-ministry. Yan ang naintindihan ng mga tao ngayon di ba? Akala nila, mauulit pa rin yung Son of Man na yun, tapos nang-aaral na yung Son of Man doon. When the Son of Man shall come in His glory, papunta na siya sa kanyang kaluwalhatian Tama? Ayan. Ibig sabihin, dito, yung throne of glory. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. And before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them from one another, as a shepherd divided the sheep from the goats. Ayan. Sheep, goat. So, ganun ang gagawin ng Panginoon. He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then shall the King say unto them on His right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So ito po yun, mga anak. Yung labi ni Israel. Kasama ang mga righteous people na matitira pa buhay kung may papalarin. Kasi mapalad na lang, uugain ang lupa. Maliban dun sa pinaghandaan, yung pinaghandaan ng Diyos na pagtataguan nila, isipin na lang natin, 1,260 days sila doon. Hindi sila dito. Di ba? Hindi sila magagalaw. Yung 1,260 days na yon. Na pinapakain sila, pinaiinom ng Panginoon. Nandoon sila sa ilalim ng lupa. Mga anak, mga kapatid. At sa panahon na yan, kung nasa ibabaw ka ng lupa, patay ka sigurado. Tama? Kaya yung iniisip ng mga tao, Amerika daw ang tatakbuhan ng Polish Virgins. Hindi ka pwedeng tumakbo doon. Papatayin ka doon. So yan po. Dito. I-divide ng Panginoon para ipagpasok dito sa millennium reign pawang mga matutuwid. Amen? Intindihan po natin? Pawang matutuwid po ang paghaharian ni Kristo dito. Mortal bodies and glorified bodies. Naintindihan natin? So yan, mga anak, mga kapatid. Yan po ang chronological order at yan ang mga
propesya. At nakita natin yung patungkol kay Israel, Yan, chapter 12. Yan, the woman. So ito yung mapalad To the woman were given 2 wings of great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place, where she is nourished for a time, times, and half a time, from the face of the serpent. Imposible makaligtas ka dyan sa panahon na yan, maliban na nasa ilalim pa ng lupa. Tama? Isipin po ninyo sa wrath of God, inalog nga ng Panginoon ng lupa Sabi say amen? Yung mga bundok, naglipatan, mga kapatid. Pero hindi sila na yung itinago doon sa Asia. Hindi sila na iingatan nga sila sa kamay ng serpente, natural, pati doon sa mga sa darating na judgment ng Panginoon. Dahil bababa siya dala yung galit di ba? Yan, bababa siya dito. Aalugin niya yung lupa. At papatayin ng mga antikristo sa panahon na yan, mga anak. Yung mga hindi mamamatay, yung nga, binasa natin, di ba? Hahatulan niya. Sheep, sa right side, at goat naman, sa left. At papatayin po yon instantly. Hindi sila papayagan makapasok dito sa 1,000 years na paghahari ng Panginoon. Shall we say amen? So, ito'y paulit-ulit na lang ito. Ito'y kailangan tinitignan natin yung bawat detail para ipagdugtong natin. Tama? Kasi mahirap yung isang side lang yung titignan natin at pagkatapos sasabihin natin revelation Kailangan magdadabtil ang kasulatan. Magdudugtong-dugtong na kahit sa mo silipin yan, kahit sa anong anggulo mo tingnan, ay mapagdudugtong-dugtong mo. Tama? At yan ang revelation. Naintindihan natin? Kung may malabo pa, kung may mga tanong pa kayo, mga anak, mga kapatid, ay magtanong lang kayo. Kahit nasulat lang, at ilagay nyo lang dyan para meron tayong mapagsasalusalunan. Tama? Para, kasi pag may tanong, magkakaroon tayo ng panibagong mensahe. Tama? Dagdag na mensahe para sa mga tanong ninyo. Sige po, tayong pasalamat sandali. Ama naming banal na nasa langit, muli kaming nagpapasalamat sa pahayag na ito na ibinigay mo sa amin na tunay